Na ba kayo? Ako si Corina at ito ang espesyal na handog para sa mga nanay ng Rated K. Kapag tapang at lakas ang pinag-usapan, lamang nga daw ang mga lalaki. Pero may nakilala kaming tatlong nanay na lumelevel ang kakayahan sa mga tatay dahil sa kanilang pangmachong hanap buhay. Masusubukan ang power ni Mother. Lakas ng loob ang kani-kanilang puhunan. Magpasirko-sirko man, umakyat sa mataas na poste ng kuryente, magmaneho ng gahiganteng sasakyan, isinusuong ang buhay sa mapanganib na stunt sa pelikula. Aba, hindi kayo namamalikmata, sila ay ang mga astig na nanay. Si Angie, nagtatrabaho bilang line woman. Kabilang siya sa kauna-unahang batch ng mga babaeng sinanay na taga-ayos ng linya ng kuryente sa mga poste. Sumusuporta ang kumpanya sa gender equality. At naniniwala kami na sa profesyon, sa trabaho ng pagiging lineman, meron ding lugar para sa mga kababaihan natin. Proud kami na sabihin na we are the first utility na magkaroon ng line woman sa Southeast Asia. Si Angie, dahil sa nais niyang magkaroon ng regular na trabaho, sumabak siya sa napakahirap na training na ito. Nung una namin nakitang poste, parang natatakot kami. Sabi, kaya ba namin to? Napakahirap, ibabalance mo yung, bubuhatin mo yung katawan mo. Masakit po sa paa. Tapos kailangan nakatuwid yung tuhod mo, hindi pwedeng gumaloktot kahit konti. Kasi konting pagkakamali mo lang po, mahuhulog ka na po sa poste po. Dahil sa kanyang determinasyon, nalagpasan niya ang 6 na buwang pagsasanay. Parang challenge po sa amin kasi nagkaroon ng line woman. Lalo namin huhusayan dahil baka mahigitan kami ng mga line woman. 27 taong gulang noon si Angie nang magkaroon sila ng panganay ng kanyang mister na si Melanio. Dati siyang contractual employee na anumang oras pwedeng mawala ng trabaho. Pero ngayon, regular na siyang empleyado na mas mataas na sweldo at mayroon pang benepisyo para sa kanyang pamilya. Habang umakyat po ako ng poste, ang naisip ko po yung kailangan kong gawin to para sa kinabukasan ng anak ko po to. Mabigyan ko po siya ng magandang buhay para sa kinabukasan naman ng anak mo. Iisipin mo talaga na kaya mong gawin yung kahit hindi mo pa natatry. At mula dito sa posting ito ng kuryente na may 45 talampakan ng taas ay araw-araw na inaakyat baba ni Nanay Angie. Naku, talaga naman. Puhunan talaga niya ang lakas ng loob at buwis ng buhay sa trabahong ito. Maitaguyod lang ang kanyang pamilya. So, aakyat na tayo ngayon. Ayan na, umaakyat na kami. Ano ito? Araw-araw mo talaga ito ginagawa. O ano naman ang gagawin na ngayon natin dito? Nandito na tayo. Ma'am, ganito po, ipapakita ko lang po kasi yung pagtatanggal nito. Ito po, ginagamit po natin sa para safety po na hindi natin masagi yung kable po. Ang nakaka-nervyos po dito, hindi lamang po yung taas ng pinanggagalingan ng kanyang pagtatrabaho, kung hindi, yung peligro ng kuryente na kanyang masasagi. Kaya po na-aksidente kasi parang hindi niya nasunod yung safety po. Ba't talagang ayaw mong tumanggap ng labada na lang? Tumanggap ka na lang labada o kaya mag-call center ka. Ba't kailangan ka pang magpeligro ng buhay mo sa ganito? Mas maganda to po at challenge po para maabot ko po yung pinag-aralan ko po as a electrical engineering po. Electrical engineer ka, yun naman pala. So araw-araw ka nagdadasal na sana, Lord, walang mangyari sa akin. Opo, kailangan po yun. Lord, ibaba nyo na kami dito. Halika, baba na tayo. Para kay Angie, wala pa man siya sa tuktok ng kanyang pangarap sa ngayon, ilang pagsikat at paglubog man ng araw ang kailangan pa niyang bunuin. Ang mahalaga na kapag umpisa na siya sa hakbang tungo sa kanyang mga pinapangarap sa buhay. Kung umaga't hapon umaakyat ng matataas na poste si Angie. Naku po, makapigil hininga namang umaarangkada sa pagtawid sa kable si Aling Josephine, ang nanay sirkera.
Aba, buong tapang siyang nagpakitang gilas para ibalanse ang kanyang katawan habang hinahagis-hagis ang nag-aapoy na kahoy. Pag yung kinakabahan ako, inis ko baka malaglag ako. Sabi ko lang, Lord, gabayan niyo po ako. Huwag niyo po kami pababayaan. Kasi may mga anak ako na papalakihin pa. Trabaho kasi namin to eh. Ito na yung nakasanayan namin. Sa bulubundukin ng Nueva Vizcaya, nakilala naman namin si Marina, ang nanay na truck driver. Akalain nyo, sa liit niyang 4'11", kaya niyang imaneho ang gahiganting truck na ito sa 100 tonelada ang bigat. Si Nanay Marina, dati siyang tindera ng gulay sa komunidad ng Barangay Didipio. Dahil di sapat ang kinikita ng mag-asawa para ipangtustos sa 3 nilang anak, namasukan sila sa minahan. Nag-apply po ako as a checker sa isang kumpanya. Sinusulat ko po yung mga load ng mga trucks. Nakikita ko po yung mga kasama naming driver na mas malaki ang sweldo nila. Kaya naman, sinubukan niyang sumali sa training sa pagmamaneho. Natawa lang ako nung una sabi niya, akala ko nabibiro lang. Sabi ko sa kanya, baka naman kala ko magmaneho. Bisikleta ka, di mo alam mag-bike eh. Proud ako, nakipagsabayan na sa mga lalaking kasama niya. Ang training namin nagsisimula muna sa motivational at nagkakaroon kami ng mga classroom lecture. And then, doon namin binuboost or tinuturo sa kanila yung confidence. Dahil napakaraking responsibilidad ang pagmamaneho ng malalaking sasakyan doon sa field. Makalipas ang 3 buwan, marunong nang magmaneho si Nanay Marina. Unang dinadrive ko, naghahatid po ako ng mga empleyado sa kumpanya. Pinapakita ko na kaya kong i-drive yung bus na ligtas sila. Dahil sa magaling magmaneho, ipinagkatiwala na sa kanya ang malalaking truck ng kumpanya na milyones ang halaga. Linakasan ko ang loob ko na mag-train ng 50-tonner. Mas mahirap ang truck kasi makipagsabayan ako sa mga lalaki. Kung mabilis sila, kailangan ko ring bilisan. Sa pagdadrive sa mga truck, kailangan alerto ka, maingat ka, masipag ka. Ngayon, kumikita na siya ng mahigit 500 piso araw-araw sa kanyang pagmamaneho ng truck na kayang magsakay ng 100 toneladang kargamento. Gusto kong ipakita na ay kaya din ng babae ang mabibigat na trabaho. Sa pag-uwi ng bahay, napapawi ang hirap ng kanyang trabaho kapag nakikita niya ang 3 anak. Bilang nanay, gusto ko habang bata sila, matuto silang magtrabaho sa loob ng bahay. Kung pag-aaral nila, hindi nila papabayaan. Proud ako sa nanay ko dahil mabait siyang nanay. Samantala, kung ang ibang nanay ay nasa bahay na, patuloy pa ring umaariba ang nanay na sirkera. Umaakyat siya sa tuktok ng hagdanan at parang walang buto ang lambot ng kanyang katawan na kanyang binabalubaluktot. Kinikita namin dito 10,000 a week. Kasya na rin para sa mga anak. Heto naman si Triffy, single nanay. 2 taon na siyang hiwalay sa kanyang mister dahil sa pambababae. Kaya't solong katawan niyang tinataguyod ang kanyang 2 anak. Sa araw na ito ng kanyang trabaho, naku po, biglang nagkagulo. Abangan ang maaksyong kwento sa pagbabalik ng Rated K.